Isang malaking kapahamakan ang mapadpad sa Pilipinas. Para sa mga piling mag-aaral mula sa Peru na nangangarap ng isang school trip sa South Korea, ang biglaang emergency landing sa Maynila ay simula pa lamang ng isang bangungot. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isa lamang sa maraming maliliit na islang nakakalat sa mapa, malapit sa bansang gusto nilang puntahan. Ngunit sa sandaling tumuntong sila sa Ninoy Aquino International Airport, ang kanilang mga akala at maling pananaw ay biglang gumuho. Gaano nga ba kami naging ignorante? Iyan ang tanong nila sa sarili ng masilayan ng Maynila. Bakit sila natulala? At sa loob lamang ng ilang segundo mula pagdating ay nanginginig na sa pagluha. Paanong ang mga estudyanteng nooy nagrereklamong ayaw pumunta sa Pilipinas ay naging mga taong sa loob lamang ng ilang araw ay nagmamakaawang ayaw nang umalis? Ito ay isang kwentong mahirap paniwalaan ngunit totoo. Ang buong kwento sa likod ng milagrosong karanasan sa Pilipinas na gumulat sa buong mundo at kumalat sa social media ay ilalahad na ngayon. Emergency landing sa paliparan ng Pilipinas. Ang dahilan kung bakit nabigla ang mga estudyanteng taga-Peru nang mapadpad sa Pilipinas sa halip na South Korea at kung bakit sila napaiyak 5 minuto pa lang sa Maynila ay yumanig sa buong mundo. Mga kababayan, isang nakagugulat na balita. Isang grupo ng mga estudyante mula sa isang prestihiyosong international school sa Peru ang biglang nag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila dahil sa isang technical problem sa kanilang eroplano habang papunta sila sa South Korea. Subalit, mula sa sandaling iyon na tumapak sila sa lupain ng Pilipinas, nagsimula na ang mga hindi kapani-paniwalang pangyayari. Ayon sa kanila, kahit hindi man lang nila alam kung saan matatagpuan ang Pilipinas sa mapa, mas matindi pa ang epekto nito sa kanila kaysa sa kanilang orihinal na destinasyon. Doon namin naintindihan kung gaano kami naging mangmang. Sabi ng 18 taong gulang na Student Council President na si Diego Vasquez, kasama ang 20 pang estudyante mula sa Peru, na nagpatotoo kung paano nagbago ng 180 degrees ang kanilang pananaw sa loob lamang ng ilang araw. Ano nga ba ang nasaksihan nila sa Pilipinas na naging dahilan upang mas gugustuhin pa nilang manatili rito kaysa ituloy ang kanilang biyahe sa South Korea? Pakinggan natin ngayon ang hindi inaasahang karanasan ng mga piling mag-aaral mula sa Peru. Bago tayo magsimula, mangyaring i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel. Magandang araw! Ako si Diego Vasquez, isang 25 taong gulang na high school student at presidente ng Student Council sa San Marcos International School sa Lima, Peru. Ang aming paaralan ay isa sa mga pinakakilalang pribadong paaralan sa Peru at tanyag kami sa aming taunang international school trips. Noong nakaraang taon, sa Europe kami nagpunta at bago iyon ay sa Amerika. Ngayong taon, ang aming destinasyon ay South Korea. Isang linggong biyahe iyon para libutin ang Seoul, ngunit sa totoo lang, hindi ako masyadong sabik sa biyaheng ito sa Asya. Kapag nag-uusap kami ng mga kaibigan ko, ang lagi naming sinasabi ay okay na rin siguro ang South Korea. Halos wala akong alam tungkol sa isang bansang tinatawag na Pilipinas. Ang tingin ko lang dito ay isang kapuluan na nasa tabi ng China at Korea sa mapa. Noong umaga ng aming pag-alis, nagkita-kita kami ng mga kaibigan ko sa airport sa Lima at lahat ay masayang-masaya. 30 estudyante kami kasama ang 3 guro. Habang pasakay ng eroplano, puro usapan tungkol sa kung ano ang makikita at kakainin sa Korea ang aming pinag-uusapan. Ngunit, habang tinatawid namin ang Pacific Ocean pagkatapos ng aming stopover sa Mexico, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang mahabang anunsyo ang ginawa sa intercom. Nagkaroon daw ng technical problem ang eroplano at kailangan naming lumapag sa pinakamalapit na paliparan. Agad na pinaupo at pinakabit ng seatbelt ang lahat ng mga flight attendant at biglang bumalot ng tensyon ang buong cabin. Pagtingin ko sa labas ng bintana, may mga ilaw ng syudad, ngunit mukhang hindi iyon South Korea. Muling nagsalita ang kapitan at sinabing lalapag kami sa Ninoy Aquino International Airport. Sa mga sandaling iyon, hindi ko man lang alam kung nasaan ang NAIA. Ang katabi kong kaibigan na si Camila ay sini-arch ito sa kanyang telepono at sinabing nasa Pilipinas daw iyon. Hanggang sa paglapag ng eroplano, ang nasa isip ko lang ay i-inspeksyonin lang ang eroplano at lilipad din kami agad patungong Korea.
Inakala kong isang gabi lang kami mananatili sa Pilipinas. Ngunit doon ko napagtanto kung gaano ako nagkamali mula pa lang sa sandaling bumaba kami sa paliparan. Ang unang impresyon ko pagtapak sa NAIA ay ang init at halumigmig ng hangin na ibang-iba sa inaasahan ko. Hindi ito kasing moderno o kasing organisado ng mga paliparan sa Europe, pero may ibang bumungad sa amin. Hindi ito tungkol sa laki o ganda ng istruktura. Ito ay tungkol sa mga tao. Nang malaman ng mga staff ng airport na kami ay mga estudyante mula sa Peru, sinubukan nila kaming kausapin sa Espanyol. Kahit na balubaluktot ang kanilang pagsasalita, ramdam na ramdam namin ang kanilang pagnanais na tulungan kami at pag-aani ng aming loob. Kahit na ito ay isang emergency situation, wala kang makikitang pagkainis o pagmamadali sa kanila. Maayos nilang ipinaliwanag ang lahat. Pati sa immigration, nakaranas kami ng kakaiba. Naintindihan ng immigration officer ang aming sitwasyon at sinabi sa amin sa simpleng Ingles, "Don't worry, you are safe here. Welcome to the Philippines." Sa Peru, bihira kaming makakita ng mga government employee na ganoon kabait. Habang papunta kami para kunin ang aming mga bagahe, pinagmasdan ko ang paligid. Kahit na medyo magulo, may isang kakaibang sigla. Ang pinakakapansin-pansin ay ang mga ngiti ng mga tao. Sa kabila ng abala, lahat ay nakangiti at palakaibigan. Daan-daang pasahero ang naroon, pero sa halip na magtulakan, nagbibiruan pa ang iba at nag-uusap na parang magkakakilala. Ang ganitong eksena ay mahirap isipin sa Peru. Nang gabing iyon, habang papunta kami sa hotel na pansamantalang inilaan para sa amin sa Makati, wala akong ideya kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Ang lugar na akala ko ay isang simpleng stopover lang ay magiging lugar pala kung saan magbabago ang buong pananaw ko sa buhay. Kinabukasan, ang pagkabigla ko noong una akong lumabas ng hotel at naglakad sa mga kalsada ng Maynila ay sariwa pa rin sa aking alaala. Mula sa aming hotel, nagpasya kaming maglakad-lakad sa paligid ng Ayala Triangle. Doon, nasaksihan ko ang isang mundo na ibang-iba sa Peru. Ang unang napansin ko ay ang kilos ng mga tao. Rush hour noon at maraming tao, pero ang lahat ay tila may sariling sistema sa gitna ng kaguluhan. Ang mga sasakyan, lalo na ang mga makukulay na jeepney, ay bumubusina, ngunit ang mga tao ay kalmadong tumatawid sa mga pedestrian lane. Ang mas nakakagulat ay ang kapaligiran sa loob ng isang coffee shop. Kahit na puno ng tao, lahat ay nag-uusap ng masaya, tumatawa at walang pakialam kung marinig sila ng iba. Ibang-iba ito sa formal na katahimikan na inaasahan mo. Habang pinagmamasdan ko sila, doon ko unang naintindihan kung ano ang community spirit o bayanihan. Pati ang mga simpleng bagay ay nakamamangha. Nagulat ako nang makita ko ang isang security guard na hindi lang nagbabantay, kundi tinutulungan din ang isang matandang babae na tumawid sa kalsada, bit-bit ang kanyang mga pinamili. Sa isang gilid, may nagtitinda ng pagkain sa kalye, at ang mga bumibili ay mga estudyante at mga nakaopisina na masayang nagkukuwentuhan. Ang ganitong mga eksena ay nagbigay ng kakaibang init sa aking puso. Nang makarating kami sa isang mall sa Greenbelt, kami ng mga kaibigan ko ay natulala. Sa gitna ng modernong syudad, may isang malawak na hardin at simbahan. Ang sahig ay hindi kumikinang sa kalinisan tulad ng sa Japan na naikwento sa amin, pero walang pakalat-kalat na basura dahil may mga basurahang nakalagay sa bawat sulok. Si Camila ay biglang napaiyak sa isang tabi. Nang tanungin ko siya mamaya, sinabi niya na naantig daw siya sa kung paano ang lahat sa kabila ng hirap at pagod sa buhay ay nakukuha pa ring ngumiti at maging mabait sa isa't isa. Ang mga tindahan din ay kapansin-pansin. Ang mga staff ay agad kang babatiin ng ma'am, sir, nang may ngiti. Kahit na mga dayuhan kami, sinisikap nilang kausapin kami sa Ingles. Kahit hindi kami magkaintindihan minsan, ang kanilang pagsisikap na makipag-usap sa pamamagitan ng mga senyas at ngiti ay lubos naming pinasalamatan. Nang hapong iyon, naligaw kami. Hindi namin alam ang mga karatula at kahit na may Google Maps sa aming telepono, nahirapan kaming hanapin ang aming eksaktong lokasyon. Mahigit 1 oras na kaming paikot-ikot nang lapitan kami ng isang Pilipinong estudyante. Nakita niya siguro ang pagkalito sa aming mga mukha.
Nagpakilala siya bilang si Jay Reyes at tinanong kami sa matatas na Ingles kung kailangan namin ng tulong. Nang ipaliwanag namin ang aming sitwasyon, hindi lang niya itinuro ang daan. Nang malaman niyang galing kami sa Peru, sinamahan niya kami at inirekomenda pa ang isang masarap na kainan ng pagkaing Pilipino. Hindi siya nagpakita ng anumang pagkainis kahit na naubos ang kanyang oras sa pagtulong sa mga estrangherong tulad namin. Pagkatapos naming maghiwalay ni Jay, pinuntahan namin ang restauran na kanyang inirekomenda. Habang umu-order kami ng pagkain, isa na namang sorpresa ang aming naranasan. Nang malaman ng waiter na kami ay mga dayuhan, dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang bawat pagkain sa menu. Tinanong pa niya kung ano ang aming mga gusto para maiakma sa aming panlasa. Paglabas namin ng restauran at habang naglalakad sa mga kalsada ng Makati, isa na namang mukha ng lipunang Pilipino ang aming natuklasan. Ang mga kalye ay hindi perpektong malinis, ngunit ito ay dahil sa dami ng tao, hindi dahil sa kawalan ng disiplina. Nakita namin ang mga taong kumakain sa kalye na itinatapon ang kanilang mga pinagkainan sa tamang basurahan. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang 7-Eleven at dito ko naramdaman ang isa sa mga pinakamalaking pagkakaiba sa Peru. Mag-aalas 10 na ng gabi, ngunit isang babaeng tindera na mukhang nasa early 20s lang ang mag-isang nagtatrabaho. Ang mas nakakagulat ay may mga babaeng customer pa na kaswal na pumapasok para mamili. Sa Lima, mapanganib para sa isang babae na mag-isang maglakad o magtrabaho ng ganoong oras. Ngunit dito, ibang-iba. Binati kami ng tindera, nang may ngiti. Nang sabihin kong galing kami sa Peru, nagpakita siya ng interes at sinubukang makipag-usap sa amin sa Ingles. Habang pabalik sa hotel, kahit lampas alas 10 na, maliwanag pa rin ang mga kalsada. May mga street lights sa tamang agwat kaya halos walang madilim na eskinita. Sa ganitong oras, may mga nakita kaming nagjo-jogging, mga magkasintahang naglalakad, at mga kabataang magkakaibigan. Lahat sila ay may payapa at natural na ekspresyon sa mukha. Kinabukasan, nagkaroon kami ng pagkakataong bumisita sa isang universidad sa Maynila. Mula pa lang sa mga pasilidad ng eskwelahan, humanga na ako. Ang mga silid-aralan ay may mga modernong kagamitan at ang library at science labs ay maayos na pinamamahalaan. Ang pinakagumulat sa akin ay ang org culture o mga organisasyon ng mga mag-aaral. Daan-daang estudyante ang aktibo sa iba't ibang grupo mula sa sining, palakasan, hanggang sa community service. Nakita namin kung paano sila nagtutulungan para sa isang proyekto, para sa isang komunidad. Ang lahat ay masaya at masigla. Ito ay isang uri ng bayanihan sa loob ng paaralan. Ang kalidad ng edukasyon ay kahanga-hanga rin. Ang mga estudyante ay matatas mag-Ingles at hindi nahihiyang magtanong at magbahagi ng kanilang mga opinyon. Nalaman namin na ang ganitong uri ng edukasyon ay nakukuha ng mga estudyante sa abot kayang halaga na isang malaking sorpresa para sa amin. Sa Peru, kahit sa mga pribadong paaralan, bihira ang ganitong level ng pakikilahok ng mga mag-aaral. Pagkatapos ng klase, nakita namin ang mga estudyanteng kusa na naglilinis ng kanilang mga ginamit na lugar at naghihiwa-hiwalay ng basura. Walang naguutos sa kanila, ginagawa nila ito na parang natural na sa kanila. Habang pinapanood ko sila, naintindihan ko ang pagpapahalaga nila sa kanilang kapaligiran. Hapon, mayroon silang community outreach program. Nalaman namin na sa Pilipinas, bahagi ng pag-aaral ang pagtulong sa komunidad. Hindi kami makapaniwala noong una, ngunit nang makita namin, lahat ng estudyante ay may kanya-kanyang papel at seryosong ginagampanan ito. May nagtuturo sa mga bata sa kalye, may nagpapakain sa mga walang tirahan, may naglilinis ng kapaligiran. Habang pinapanood ko sila, naramdaman ko ang espesyal na katangian ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi lang kaalaman ang itinuturo, kundi pati na rin ang kamalayang panlipunan at responsibilidad. Sa Peru, ang pagtulong sa komunidad ay trabaho ng gobyerno, ngunit dito itinuturing nilang natural na tungkulin ng bawat isa na maging responsable sa kapwa. Nang gabing iyon, muli kaming nakipagkita kay Jay Reyes. Nagkita kami sa isang 24-hour coffee shop at nag-usap tungkol sa pagkakaiba ng kultura ng Pilipinas at Peru at marami akong natutunan. Sabi ni Jay, mula pagkabata,
Kinalakhan na nila ang diwa ng pakikipagkapwa-tao at bayanihan. Hindi ito dahil inuutusan sila, kundi dahil naniniwala silang ito ang tamang gawin. Nagsimula kong maintindihan na ang mga bagay na akala ko noong una ay kaguluhan, ay sa katunayan, isang paraan para ang lahat ay mabuhay nang may malasakit sa isa't isa. Ang maliit na abala sa sarili ay nagiging malaking ginhawa para sa lahat. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Jay, nagkaroon ako ng bagong pananaw tungkol sa individualismo at kolektibismo. Sa Peru, mas binibigyang halaga ang kalayaan ng individual, ngunit sa Pilipinas, may balanse sa pagitan ng kalayaan ng sarili at responsibilidad sa lipunan. Naramdaman kong ito ang tunay na mukha ng isang umuunlad na lipunan. Sa mga sumunod na araw sa Pilipinas, marami pa akong natuklasan. Mga kabataang nag-aalok ng kanilang upuan sa mga matatanda o buntis sa MRT. Mga mamamayang kusang loob na tumutulong sa isang taong naka-wheelchair. Mga taong buong pusong nagtuturo ng direksyon sa aming mga dayuhan. Lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang kulturang malalim na nakaugat sa lipunang Pilipino. Sa ika-4 na araw, naranasan namin ang digital technology ng Pilipinas. Ipinasyal kami ni Jay sa iba't ibang lugar at ipinakita kung paano ginagamit ng mga Pilipino ang teknolohiya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Noong una, akala ko ay isa lang itong bansa kung saan malakas ang teknolohiya, ngunit higit pa pala roon ang aking natuklasan. Nagsimula ito sa pag-order ng kape sa umaga. Ipinakita ni Jay kung paano siya nag-order gamit ang isang app sa kanyang telepono at pagdating namin sa coffee shop, nakahanda na ang aming kape. Hindi na kailangang pumila at bayad na rin. Ang mas nakakagulat ay kung gaano kaswal na ginagamit ng mga ordinaryong estudyante ang ganitong teknolohiya. Pati sa pagsakay sa MRT, ganoon din. Sa halip na ticket, isang card lang ang itinapat ni Jay sa gate at sa loob ng tren may libreng wifi para makagamit ng internet. Sa Peru, madalas mahina ang signal sa mga tren, ngunit dito, kahit sa ilalim ng lupa, mabilis ang koneksyon. Nang kumain kami ng tanghalian, isa na namang kawili-wiling karanasan. Sa harap ng isang sikat na restaurant, ginamit ni Jay ang kanyang telepono para kumuha ng queue number online. Habang naghihintay, namasyal muna kami sa malapit at nakatanggap siya ng text message na kami na ang susunod. Hindi na kailangang pumila ng matagal, kaya nagamit namin ang oras ng mas mahusay. Sa loob ng restaurant, nag-order kami gamit ang isang QR code sa mesa. Digital ang menu at may mga larawan at detalyadong paliwanag, pati na rin sa Ingles. Ngunit sa kabila ng lahat ng digital na teknolohiyang ito, ang pinakahumanga sa akin ay hindi nawala ang init ng pakikipag-ugnayan ng mga tao. Sa coffee shop, binati pa rin kami ng mga barista. Sa restaurant, ang mga staff ay napakamaalalahanin. Ang teknolohiya ay hindi pumalit sa ugnayan ng mga tao, bagkus ay naging pandagdag pa ito. Gabi, sinubukan naming gumamit ng food delivery app. Ipinakita ni Jay kung paano mag-order gamit ang kanyang telepono. Napakaraming pagpipiliang restaurant at pagkain. Pagkatapos mag-order, nakikita namin sa mapa kung nasaan na ang delivery rider at sa loob ng 30 minuto, dumating ang mainit pa naming pagkain. Ang ikinagulat ko ay ang kabaitan ng rider. Kahit nadayuhan ako, ngumiti siya at magalang na iniabot ang pagkain. Hindi lang siya basta naghatid ng pagkain, ipinakita niya ang tunay na diwa ng serbisyo. Sa lahat ng karanasang ito, naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng pag-unlad ng teknolohiya. Sa ika-5 araw, nagkaroon kami ng pagkakataong makilala ang lola ni Jay. Mahigit 80 na taong gulang na siya, ngunit kahanga-hanga ang kanyang kaalaman sa paggamit ng smartphone. Nakakapag-online shopping siya, nagpapaschedule ng appointment sa doktor at nakikipag-video call pa sa kanyang mga apo sa ibang bansa. Ibang-iba ito sa mga matatanda sa Peru. Ayon sa kanyang lola, mahirap daw noong una, pero may mga libreng seminar sa kanilang komunidad para sa mga senior citizen kung paano gumamit ng smartphone, kaya natuto siya. Kahit na matanda na, hindi sila iniiwan, sinasabayan sila sa pag-unlad. Naramdaman kong ito ang tunay na larawan ng isang lipunang may pagkakaisa. Sa pampublikong sasakyan, naranasan ko rin ang parehong bagay.
Sa MRT, may isang taong naka-wheelchair at maraming tao ang kusang nagbigay daan at tumulong sa kanya. Walang nag-utos, ngunit natural na nila itong ginawa. Habang pinapanood ko ang mga eksenang ito, naramdaman ko ang pagiging mature ng lipunang Pilipino. Nagkaroon din kami ng pagkakataong pumunta sa isang klinika dahil medyo masama ang pakiramdam ni Jay. Mula sa pagpaparehistro hanggang sa konsultasyon, lahat ay sistematiko. Mabilis lang ang paghihintay at makatwira ng bayad. Nagpakita pa ng interes sa akin ang doktor at ipinaliwanag ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas. Pati sa botika, kahanga-hanga ang karanasan. Tiningnan ng parmasyutiko ang reseta at inihanda ang tamang gamot at ipinaliwanag ng detalyado kung paano ito inumin. Sinubukan pa niyang magpaliwanag sa simpleng Ingles. Lubos kong pinasalamatan ang mga ganitong simpleng pag-aasikaso. Nang gabing iyon, kasama ko si Jay na naglakad-lakad sa isang parke sa tabi ng Manila Bay. Kahit gabi na, maraming tao ang nag-eehersisyo o namamasyal. May mga pamilya, magkasintahan at magkakaibigan na masayang nagpapalipas ng oras. Higit sa lahat, lahat ay mukhang ligtas at payapa. Ang mga pasilidad sa parke ay kahanga-hanga rin. Maayos ang mga daanan, may mga bangko, banyo at vending machine. Naramdaman kong lahat ay idinisenyo para sa kaginhawaan ng mga mamamayan. Nang gabing iyon, habang pabalik sa hotel, napaisip ako sa Pilipinas. Ang teknolohiya at pagkatao ay perpektong magkahalo, at ito ang tunay na larawan ng isang maunlad na lipunan. Naintindihan kong hindi sapat na mayaman lang sa ekonomiya o maunlad sa teknolohiya para matawag na isang tunay na progresibong bansa. Sa umaga ng ika-6 na araw, tumawag ang airline. Sabi nila na ayos na ang eroplano at maaari na kaming tumuloy sa South Korea. Kung ayon sa orihinal na plano, dapat ay masaya kami sa balitang ito, ngunit kakaiba, ako at ang aking mga kaibigan ay may halong lungkot. Ang ilang araw na pananatili namin sa Pilipinas ay napakaganda kaya gusto pa sana naming manatili. Nang hapong iyon, kasama namin si Jay at ang kanyang mga kaibigan para sa aming huling araw. Nagkita kami malapit sa isang mall sa Quezon City at nagkaroon ng tapat na pag-uusap tungkol sa kultura ng Pilipinas at Peru. Noong una, may mga pagkakaiba kami na naging dahilan ng aming pag-aalinlangan, ngunit ngayon ay naiintindihan na namin ang isa't isa. Nagpakita rin ng malaking interes ang mga Pilipinong estudyante sa kultura ng Peru. Hindi lang tungkol sa Machu Picchu o Nazca Lines ang kanilang mga tanong, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay at sistema ng edukasyon sa Peru. Ang ganitong paggalang sa isa't isa ay lubos na kahanga-hanga. Habang nag-uusap kami, naintindihan ko kung ano ang tunay na lakas ng lipunang Pilipino. Ito ay ang pusong mas inuuna ang komunidad kaysa sa sarili. Ang diwang handang magsakripisyo para sa susunod na henerasyon at ang patuloy na pagnanais na umunlad. Naramdaman kong ang mga diwang ito ang nagpanday sa Pilipinas ngayon. Ang aking mga kaibigan mula sa Peru ay nagbahagi rin ng kanilang tapat na saloobin. Noong una raw, akala nila ay masyadong magulo at walang patakaran, ngunit ngayon ay naiintindihan na nila na ang sistema sa Pilipinas ay nakabatay sa pakikipagkapwa-tao para sa kaginhawaan ng lahat. Sinabi rin nila na pagbalik nila sa Peru, susubukan nilang isabuhay ang mga magagandang bagay na natutunan nila. Lalo na si Camila, ipinaliwanag niya ng mas detalyado kung bakit siya napaiyak sa mall. Hindi lang daw dahil sa nakita niyang kabaitan, kundi dahil naramdaman niyang lahat ay nagtutulungan para mapanatili ang masayang komunidad na iyon. Sa Peru, madalas na mas inuuna ang sariling kaginhawaan, ngunit dito, nakita niya ang pagpaparaya para sa kapakanan ng lahat. Nang gabing iyon, habang papunta kami sa NAIA, naalala ko ang unang pagdating namin dito 1 linggo na ang nakalipas. Noon, ang tingin ko lang dito ay isang ordinaryong paliparan, ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang sistema at diwa sa likod nito. Habang ginugol namin ang aming huling gabi sa paliparan, nagkaroon kami ni Jay ng malalim na pag-uusap. Ipinaliwanag niya na ang sistemang ito ay hindi nabuo sa isang iglap, kundi resulta ng mahabang panahon ng pagsubok at pagpapabuti. At sinabi niyang magpapatuloy pa itong umunlad. Doon ko naintindihan,
Ang tunay na kahulugan ng isang progresibong bansa, hindi ito nasusukat sa yaman o teknolohiya lamang. Kailangan ang mataas na antas ng kamalayan ng mga mamamayan, ang puso na may malasakit sa kapwa at ang pananaw na isinasaalang-alang ang buong lipunan. Kinabukasan, habang pasakay sa eroplanong patungong South Korea, ako ay isa ng ibang tao. Isang linggo lang ang nakalipas, hindi ko man lang alam kung nasaan ang Pilipinas, ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang tunay na halaga nito. Ang aming biyahe sa Korea ay naging masaya rin, ngunit hindi ko maiwasang ikumpara ito sa aking karanasan sa Pilipinas. Ang sigla ng Korea ay kahanga-hanga, ngunit iba ang pakiramdam kumpara sa init ng pagkatao na naramdaman ko sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sa gitna ng mga patakaran at kaayusan, may tunay na pagmamalasakit at atensyon. Sa eroplano pabalik sa Peru, pinagnilayan ko ang mga karanasan ko sa nagdaang linggo, habang iniisip ko kung paano ito ikukuwento sa aking pamilya at mga kaibigan. Gusto kong hindi lang sabihing maganda ang Pilipinas, kundi ipaliwanag kung bakit ito maganda at kung ano ang aking natutunan. Nagkaroon din ako ng maraming ideya kung saang direksyon dapat umunlad ang lipunan ng Peru. Hindi man namin kayang kopyahin ang pag-unlad ng Pilipinas, ngunit nararamdaman kong maaari naming matutunan ang diwa nito. Ang pusong mas inuuna ang komunidad, ang pananaw na namumuhunan para sa kinabukasan, at ang patuloy na pagnanais na umunlad. Pagdating ko sa airport sa Lima at muling makasama ang aking pamilya, ako ay isa ng ganap na ibang tao. Binago ng aking karanasan sa Pilipinas ang aking pananaw sa buhay. Pati ang aking pamilya ay nagsabing malaki ang aking ipinagbago. Mula noon, sinimulan kong isabuhay ang mga natutunan ko sa Pilipinas. Sa paaralan, mas naging aktibo ako sa mga community projects. Sa mga pampublikong lugar, sinisikap kong maging mas mapagbigay. Maliliit na pagbabago, ngunit alam kong makabuluhan. Sa bus at tren, nag-aalok na ako ng upuan sa mga matatanda at sinimulan kong ugaliing itapon ang basura sa tamang lugar. Nagsimula rin akong mag-aral ng Tagalog. Sa internet, pinag-aralan ko ang basic grammar at sa pamamagitan ng mga Pilipinong palabas at musika, natuto ako ng mga praktikal na salita. Mahirap noong una, ngunit ang magagandang alaala ko sa Pilipinas ang naging motibasyon ko para magpatuloy. Patuloy kaming nag-ugnayan ni Jay. Sa pamamagitan ng email at messenger, nagkukumustahan kami at humihingi ako ng payo tungkol sa aking pag-aaral ng Tagalog. Habang binabasa ko ang mga materyales tungkol sa kultura ng Pilipinas na ipinapadala niya, lalo kong naiintindihan ang bansa. Sa paaralan, ibinahagi ko ang aking karanasan sa Pilipinas sa aking mga kaibigan at guro. Noong una, akala nila ay isa lang itong ordinaryong travel story, ngunit nang magbigay ako ng mga konkretong halimbawa, seryoso silang nakinig. Lalo na ang kwento tungkol sa kamalayang panlipunan at diwa ng komunidad ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa marami. Pagkalipas ng kalahating taon, nag-apply ako para sa isang exchange student program sa isang universidad sa Pilipinas. Hindi pa sapat ang aking kaalaman sa Tagalog, ngunit tiwala akong walang makakatalo sa aking determinasyon. Sa kabutihang palad, natanggap ako at muling makakabalik sa Pilipinas. Isang taon makalipas, ang emosyon ko nang muli akong lumapag sa NAIA ay hindi maipaliwanag. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako isang turista, kundi isang estudyante na mas malalim na mauunawaan at mararanasan ng lipunang Pilipino. Sinalubong ako ni Jay sa airport at bukod sa saya ng aming muling pagkikita, labis siyang nagulat nang batiin ko siya sa Tagalog. Ang buhay ko sa universidad ay isa na namang serye ng pagkatuto. Kasama ang mga Pilipinong estudyante, dumadalo ako sa mga klase at gumagawa ng mga proyekto at personal kong naranasan ang kahusayan ng edukasyon sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng iba't ibang student organizations, nalaman ko rin kung ano ang mga iniisip at pinahahalagahan ng mga kabataang Pilipino. Ngayon, kapag iniisip ko ang hindi inaasahang emergency landing na iyon, ang naging pinakamahalagang sandali na nagpabago sa aking buhay. Sa pamamagitan ng bansang Pilipinas, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng isang progresibong bansa at naintindihan ko kung anong uri ng tao ang dapat kong kahinatnan. At higit sa lahat, ang pinakamalaking natutunan ko ay ang paglawak ng aking pananaw sa mundo.
Sa kasalukuyan, pangarap kong bumalik sa Peru at gamitin ang aking mga natutunan sa Pilipinas para makatulong sa pag-unlad ng aking sariling bayan. Balang araw, gusto kong maging isang tulay na mag-uugnay sa Pilipinas at Peru. At ang simula ng lahat ng ito ay ang hindi inaasahang emergency landing na iyon. Hanggang dito na lang ang ating kwento para sa araw na ito. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ng estudyanteng taga-Peru na napadpad sa Pilipinas at nakaranas ng isang maunlad na kultura? Mag-iwan ng komento ng suporta para sa ating bida. Hanggang sa muli, ito ang inyong Inspiration Station. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mangyaring i-like at mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat sa panonood.